Hola! So, welcome back to my channel. So, ayan nga po, it's me again, ang inyong kabrasong kusinera, si Celia G. So, ngayon is cooking po muna tayo. Gusto ko lang po mag-share sa inyo nung ating salpikaw recipe. So, ayan po. Voice over lang po ito. So, bago po ang lahat, don't forget to like, share, comments down below sa baba ng ating video. And then, ilalagay ko po sa ating description box lahat ng ating mga ingredients ng ating salpikaw and also Pinoy salpikaw na pwede niyo pong gawin. So, hit the subscribe button and also click the notification bell and click all mga kabraso para notified kayo sa next cooking video na gagawin natin next time. So, ayan nga po. Maraming salamat. So, please keep watching. Pork tenderloin, Leia and parents, any brand of olive oil, 4 pieces of calamansi, garlic, 1/4 cup soy sauce, 2 tablespoons oyster sauce, and 1 spoon or 2 tablespoons of butter. So ngayon po, ang gagawin po natin, tatanggalin lang po natin yung excess fat ng ating pork tenderloin. So kailangan po natin matanggal ito kasi ito po yung number 1 na medyo naglalagay ng langsa. Ayan po. And then, ikakat lang po natin ito into cube. Depende po sa inyo kung gaano po kalalaki ang gusto nyong cut ng inyong pork tenderloin. Kung gaano kalalaking cubes ang gusto nyong gawin. And then, after that, lalagyan po siya natin ng asin at 2 pirasong kalamansi. Pipiga po natin at ilalamas po natin para po matanggal yung lansa. So, paglamas po, wag po masyado para hindi po mapisat yung ating karne. And then, banlawan lamang po natin ito ng maigi. After that, pwede po natin ilagay ito sa isang strainer. So, make sure po na matatanggal talaga yung excess water ng ating karne para pag naglagay tayo sa isang marinade or nag-marinade tayo, hindi po siya mag-watery. So, para po talaga lahat ng marinade sauce na ating ginawa is mapupunta po sa karne. O ay magpe-prepare tayo ng isang lagayan para po sa ating marinade sauce. Tapos ito na rin po yung ating liempo na nakat kanina and then ating na pong na-drain. So nakikita nyo naman po, meron pa rin po siyang mga water. So pangalawang tapon ko na po ito ng tubig. So ayan po. Prepare lang po natin yung ating marinade sauce, mga kabraso. Ngayon po, dito po sa ating lagayan, paghaluin lamang po natin ang ating mga ingredients para sa ating marinade sauce. Gaya po ng 1/4 cup chopped garlic, 1/4 cup olive oil, any brand of olive oil, 1 tablespoon of black ground pepper, Leia and parents Worcestershire sauce. I-shake po na mabuti and then maglagay po tayo ng 3 kutsara o 3 tablespoon. Ilagay na rin po natin ang ating 1/4 cup soy sauce. Actually, yung 1/4 cup soy sauce ay hindi po muna natin ubusin. Baka po mapataas yung alat and then magdagdag na lang po tayo kung medyo mababa pa po yung alat ng ating marinade. Ilagay na rin po natin ang ating 2 tablespoon oyster sauce at idagdag na rin po natin ang ating 4 pieces na kalamansi. Pwede po kayong gumamit ng half ng lemon, pero mas prepared po kasi ako sa kalamansi, that's why ito po yung aking ipinakita at ito po ang aking ginamit. Kapag nahalo na po ang lahat ng ingredients, magdagdag po ng kunting magic sarap kung gusto po ninyo at saka po ito haluin ng mabuti. So haluin lamang po ito sa loob ng 5 minutes
upang mas mahalo yung lasa at yung linamnam ng ating olive oil. So, kailangan po medyo mag-dark yung kulay at hindi na po makita yung olive oil. Tikman po ito kapag nalasahan na yung alat, linamnam, ngunit hindi po siya ganun kaasim. So, pwede na po nating ilagay yung ating drain na pork tenderloin. Make sure po na super drain yung ating tenderloin kasi kung 2 hours or 1 hour lang nyo ito i-marinate, so at least makukuha na niya yung lasa na gusto nating makuha. So, ngayon, ilagay na po natin. Ito mga kabraso, meron lamang akong 2 hours para sa pag-marinate ng aking salpikaw. Yan, so, haluin lang po ng mabuti. Pwede rin nyo po itong i-marinate sa loob ng isang gabi kung malalaki yung pagkakakat. Sinadya ko pong maliliit para po mas mabilis na ma-coat at mas mabilis na manuot yung lasa ng ating marinade. So, itabi lamang po ito kapag natapos na. And then after that, after na pwede na nating lutuin, so mag-prepare lamang ng inyong garlic chips. I-fried lamang po ito. Make sure po na hindi po masunog ang inyong garlic para hindi po siya mapait. Gumamit lamang po ng strainer para mas madali po itong makuha. Kapag nag-lightly brown na po, pwede na po itong kunin at itabi po muna. So, sa pinagpirituhan po ng inyong bawang, doon po uli tayo magpiprito ng ating salpikaw. So, yung ating salpikaw na na-marinade, i-drain lamang po para hindi po siya magtubig mamaya. So, pausukin lamang po or painitin yung ating mantika bago po maglagay ng inyong salpikaw. So, wag po lahat ilagay. So, paunti-unti lang po, yung kaya lang po ng inyong mantika. Haluin po ito na mabuti yung para po kayong nagpa-fry. So, hindi po dapat siya nagtutubig. So, dapat po, yung pinaka-the best po na paglagay is yung talagang umuusok po yung mantika para paglagay nyo po is hindi po magtutubig yung inyong tenderloin. So, hindi siya din mag-dry kapag ito po ay naluto. So, ayan po. Halo-halo and then gumamit lang din po uli ng strainer para po makuha yung mga garlic na nasabay kanina para hindi po ito pumait. Ayan. Sa ganung paraan po, ulitin lamang po yung natitira pang iba pang na marinade na salpikaw, ganun pa rin po ang gawin. Fry lang po. Paunti-unti lang po yung ating pagpiprito para po maluto po ito at ma-fry po. So, nakita nyo po, ito dapat yung magiging itsura niya. Dito, pero hindi dapat siya nagda-dry. So, ito yung ating marinade sauce kanina. So, itinabi ko ito. Tapos, ilalagay po natin yon sa isang lagayan. Tapos, pwede po natin itabi at pwede rin natin magamit pa sa iba pa nating ulam na paggagamitan. So, ilagay natin muna sa ating ref. Sa next time, pwede natin gamitin. So, ngayon, prepare po tayo ng butter muna. Habang tinatapos natin sa pagpiprito yung ating natitira pang salpikaw. So, tanggalin din natin yung mantika kanina. Tapos, doon mismo sa pinaglutuhan, ibalik natin yung ating salpikaw. Tapos, magdagdag lamang po ng 2 tablespoon or 3 tablespoon ng butter. Hindi po natin ito totally i-dry or i-drain. So, ang gagawin po natin, nakikita nyo naman po, wala kayong nakikitang water. So, ayan. Gagawin lang po natin is
tutunawin lang po natin yung butter para makoat po yung ating pork tenderloin. So kumbaga yung butter, yun po yung magdadagdag ng linamnam ng ating karne, ng ating tenderloin. So, halo-haluin lang po natin para hindi po totally mag-drain or mag-dry yung ating karne. So, ayan, nakikita nyo na po, ganyan po ang kanyang itsura. So, dapat hindi siya dry, hindi din po siya watery. So, ngayon po, sa isang ating lagayan, ilalagay na po natin. Tapos po, ang matitirang butter or oil na nandun pa sa ating kawali, so, ilalagay din po natin dito, isasama din po natin. So, ngayon po, ilalagay na po natin sa top yung ating garlic chips na pinirito kanina. So, ayan mga kabraso. So, ayan na po. Pwede na po nating iserve and enjoy po mga kabraso.